Sa ibang balita naman, 4 na Pinay kabilang ang isang dentista ang nakakulong ngayon sa Hong Kong matapos mahulihan ng droga sa airport. Pero ang kaanak ng mga sospek iginiit na biktima lang din ng mga Pinay. Ang ginamit daw sa kanila pang-engganyo, libreng tour at babayaran pa sila. Narito po ang aming eksklusibong report. Emosyonal na humarap sa News 5 si Aling Eleonora Masigla. Nakakulong ngayon sa Hong Kong ang kanyang anak na si Shirley Chua dahil sa kasong drug trafficking. Bunso pa namin kaysa isang babae. Kung ang anak ko'y layas, mari akong hindi naman talaga ang layas nga niya yung kanyang hanap buhay talaga. Para siya ay maengganyo sa ganung hanap buhay at kaayos-ayos naman talaga ng hanap buhay niya. Nito lang Setyembre na aresto si Shirley kasama 3 pang Pinay, kabilang ang isang dentista. Ayon sa ulat, naharang ang 4 sa Hong Kong airport at nadiskubre sa kanilang mga bagahe ang higit 2 kilong cocaine na aabot sa 3 milyong dolyar ang halaga. Pero giit ni Aling Eleanor, hindi ito magagawa ng kanyang anak. Kahit hiwalay sa asawa, nagagawa raw suportahan ni Shirley ang 2 anak dahil sa trabaho niya bilang real estate at financing agent. Ang alam daw niya na inilibre lang ang kanyang anak papuntang Hong Kong ng kaibigan nitong si Remelin Roque na isa rin sa mga naaresto. Natulungan daw kasi ni Shirley si Remelin na mag-loan sa bangko. Yung kanyang huling loan, yun ang sabi niya na pag na-release yun, itutur kita. Ako nang nagsasabi talagang inisyente ang anak ko. Ang mister ni Remelin wala raw ideya kung ano ang ipinunta ng kanyang asawa sa Hong Kong. Ilang beses na siyang na-stroke pero sa pagkakulong ng kanyang misis ay kailangan niyang asikasuhin ang 2 anak at ang kanilang negosyong bigasan. Wala naman kami magagawa. Siya lang doon, dito naman kami. Wala kang tsansa pang para madalaw. By someday, uwi din naman nila. Kaya hindi natin masabi kung kailan. Pero malaman ng mga binitiwang salita ni Resty nang aminin niyang may pagkakautang ang kanyang misis. Yan ang dahilan kung bakit napasubo si Remelin na umalis. Kasi malaki ang responsibilidad. Pero sa sulat ni na Remelin at Shirley, iginit nilang wala silang kasalanan. Umapila rin si Shirley para matulungan. Ayon sa kanya, nabiktima lang sila ng grupong nag-alok ng free tour at may bayad pang 35,000 pesos pabalik nila ng Pilipinas. At ang mga bag na nahulihan ng droga sa mga secret packet, ipinagamit lang daw sa kanila ng grupo. Iginit din na pamilya na 2 pang naaresto, kabilang isang dentista na biktima lang sila. Isinama lang daw sila ni Remelin sa biyahe. Pero sa record ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, pabalik-balik na raw ang mga naaresto sa Hong Kong. Based on their travel records numerous times. Naaresto sa hiwalay na operasyon sa Laguna ang Ugandan national at kanyang kinakasama na pinaniniwala ang nag-recruit sa 4 na Pinay. Naulihan sila ng higit 10 kilong cocaine. I don't have anything to say about the case. I was arrested by police, so I'm here. I'm not admitting anything. So, hindi po totoo yan. Hindi ko po alam yung sinasabi. Pero ayon sa PDEA, ang Ugandan ay miyembro ng African Drug Syndicate. Nag-ooperate rin daw siya ng sindikato na gumagamit ng drug mules. Palaisipan tuloy ngayon sa PDEA kung bakit ipinagpalit ng 4 na Pinay sa halagang 40,000 piso bawat isa ang kanilang kalayaan at malalagay pa ang kanilang buhay sa balag ng alanganin. Umaaksyon, Erwin Tulfo, News 5. Abangan po bukas sa ikalawang bahagi ng aming report kung bakit nga ba kahit ang mga may magandang trabaho ay nahihikayat na maging drug mule at gaano ba kalaki ang mga sindikatong sangkot dito. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.